si propetang sirak na apo ni Jesus. Bagong binagong bersyon ng pamantayang edisyong na update. Ang paunang salita. Una, maraming dakilang aral lang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kautusan at ng mga propeta at ng iba pa na sumunod sa kanila. At dahil dito ay dapat nating purihin ang Israel para sa pagtuturo at karunungan. Ngayon, ang mga nagbabasa nito ay hindi lamang dapat maunawaan ang mga ito, kundi dapat din bilang mga mahilig sa pag-aaral ay makatutulong sa mga tagalabas sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsusulat. Kaya ang aking lolo na si Jesus, na naglingkod ng tapat sa alahaya na si Amang Yahweh na hari ng lahat, hari ng sangsinukob, hari ng lahat ng mga nilalang sa langit at sa lupa. Sa pagbabasa ng kautusan at ng mga propeta at ng iba pang mga aklat ng ating mga ninuno, at nagkaroon ng malaking kahusayan sa mga ito, ay naakay din sa pagsulat ng isang bagay na nauukol sa pagtuturo at karunungan, upang sa pamamagitan ng pagiging pamilyar din sa kanyang aklat, ang mga mahilig sa pag-aaral ay lalong umunlad sa pamumuhay ayon sa batas. Kaya't inaanyayahan kayo na basahin ito ng may mabuting kalooban at atensyon, at maging mapagparaya sa mga pagkakataong tila hindi perpekto ang pagkakasali ng ilang parirala. Sa kabila ng aming masigasig na pagsisikap sa pagsasalin, sapagkat ang orihinal na ipinahayag sa Hebreo ay hindi magkakaroon ng eksaktong parehong epekto kapag isinalin sa ibang wika. Hindi lamang ang aklat na ito, kundi maging ang kautusan mismo, ang mga propeta at ang iba pang mga aklat ay hindi gaanong naiiba kapag binasa sa orihinal. Noong ika-38 taon ng paghahari ni Euergetes, nang ako'y dumating sa Ehipto at
at nanatili ng ilang panahon. Nakahanap ako ng isang kopya na nagbibigay ng hindi kakaunting aral. Tila lubhang kinakailangan na ako mismo ay maglaan ng ilang pagsisikap at paggawa sa pagsasalig ng aklat na ito. Sa panahong iyon ay ginamit ko ang aking kasanayan araw. Bilang pagpupuri sa karunungan. Lahat ng karunungan ay mula sa Haring Yahwa, at sa Kanya ito ay nananatili magpakailanman. Ang buhangin sa dagat, ang mga patak ng ulan, at ang mga araw ng kawalang hanggan, sino ang makakabilang sa mga ito? Ang taas ng langit, ang lapad ng lupa, ang kalaliman at ang karunungan, sino ang makakahanap sa mga ito? Ang karunungan ay nilikha bago pa man ang lahat ng bagay, at ang matalinong pag-unawa mula pa sa kawalang hanggan. Ang ugat ng karunungan, kanino ito ipinahayag? Ang kanyang mga kahinahunan, sino ang nakakaalam ng mga ito? May isa lamang na matalino, lubhang kakilakilabot, na nakaupo sa kanyang trono, ang Haring Yahwa. Siya ang lumikha sa kanya. Nakita niya siya at sinukat ang kanyang sukat. Ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng nabubuhay ayon sa kanyang kaloob. Ibinuhos niya ito sa mga nagmamahal sa kanya. Ang pagkatakot sa Haring Yahwa ay tunay na karunungan. Ang pagkatakot sa Haring Yahwa ay kaluwalhatian at kagalakan, at korona ng pagsasaya. Ang pagkatakot sa Haring Yahwa ay nagpapasaya sa puso at nagbibigay ng kagalakan at mahabang buhay. Ang mga natatakot sa Haring Yahwa ay magkakaroon ng masayang wakas. Sa araw ng kanilang kamatayan ay pagpapalain sila. Ang pagkatakot sa Haring Yahwa ay simula ng karunungan. Siya ay nilikha kasama ng mga tapat sa sinapupunan. Gumawa siya sa mga tao ng isang walang hanggang pundasyon, at sa kanilang mga inapo ay mananatili siyang tapat. Ang pagkatakot sa Haring Yahwa ay kapuspusan ng karunungan. Nilalasing niya ang mga tao ng kanyang mga bunga,
pinupuno niya ang kanilang buong bahay ng mga kanais-nais na bagay at ang kanilang mga imbakan ng kanyang ani. Ang pagkatakot sa Haring Yahwa ay korona ng karunungan, nagpapaunlad ng kapayapaan at perpektong kalusugan. Nagpaulan siya ng kaalaman at pag-unawa, at pinataas niya ang kaluwalhatian ng mga nanghahawakan sa kanya. Ang pagkatakot sa Haring Yahwa ay ugat ng karunungan, at ang kanyang mga sanga ay mahabang buhay. Ang di makatarungang galit ay hindi mabibigyang katwiran, dahil ang galit ay nagdudulot ng malaking pinsala. Ang mga matyaga ay nananatiling kalmado hanggang sa tamang sandali, at pagkatapos ay babalik sa kanila ang kagalakan. Pinipigilan nila ang kanilang mga salita hanggang sa tamang sandali, at saka lamang ibinabalita ng mga labi ng marami ang kanilang mabuting bait. Sa mga kayamanan ng karunungan ay may matalinong pagkakatulad, ngunit ang kabanalan ay kasuklam-suklam sa makasalanan. Kung nais mo ng karunungan, sundin mo ang mga utos at ipagkakaloob ito sa iyo ng Haring Yahwa, sapagkat ang pagkatakot sa Haring Yahwa ay karunungan at disiplina